Oras sa buong Pinas, alas 8:05. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan, kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magdamag po tayong hinahambalos ng malakas na ulan hanggang ngayon. Hanggang sa pagbaba ko po dito sa tapat ng studio namin, may kalakasan ng ulan. Yan ang dahilan kung bakit nagdadrive kanina. Ito pong sina Kumbatsero Jerry at Kumbatsero Tunying na 3rd year anniversary na pala dito po sa DZRH. Patag yung kanilang dinadaanan, biglang maya-maya may dagat. Ala, hindi naka-on. Biglang sumalubong sa kanila yung dagat-dagatan. Diyan po sa pagitan ng Quezon City at sa Maynila. So ano pong ibig sabihin? Mag-ingat po tayo dahil hindi biro itong hambalos ng ulan na dala po ng habagat. Ang habagat, pinalakas nung umalis na bagyong Goring. Habang may papalapit naman itong Hana. Sus, di palalakasin din ito yung habagat. So mag-ingat, maghanda mga kababayan. Damdaming Bayan. Didiretso muna ako dito po sa Kamanaba area dahil marami na ring lugar ang lubog ngayon sa baha. Meron pang aksidente sa lansangan, may truck na sumampa sa Center Island, tapat daw ng Pier 14. Yan ang ibabalita sa atin ni RH23, Edwin Duque. Flash Report. Flash Report. RH23, Edwin Duque. Balitaan mo kami, Edwin. Reggie, kanina lamang ay isang trailer truck galing ng Tagutas. Napatungo sana rito sa Maynila sa tapat ng Pier 14 sa Moriones, Tondo. Ang nakaabig daw niya yung kanyang monovela at sumampa ito sa gutter o Center Island, itong pier. At mabuti na lamang, Reggie, at walang nakasalubong ito na mga sasakyan at yung kalahati ng ulo ay nasa kaliwang kalsada at itong katawan at kalahating ulo naman andito sa southbound ng pier. Kaya may nasaktan ba? May naipit, Edwin? Nakausap ko kanina yung pahinante, halos hindi makausap. Halos tumatangon, hindi pa pakali. Dahil yung driver mismo, hindi naman inaamin na doon sa pahinante niya, mukhang biglang nakabig. Hindi naman na U-turn slot yun. Doon pa sa unahan kunti ang U-turn slot. Akala niya U-turn slot araw dahil walang mga tanim. No? Dahil yung inaanan niya, may mga tanim sa gitna. Kaya yung walang tanim, akala niya, yun na yung U-turn slot at wala rin pintura. Lalo pat medyo maulan-ulan na Reggie. Pero ang nakaganda nito ay Center Island nga ito. Akala niya kalye na. Hindi niya alam. Walang madamay, pero malaking pananagutan nito sa pamahalang lungsod. Dahil babayaran nila yung mga nasira, pati simento, at yung iba pang nasagasaan sa Center Island. Epekto sa traffic, Edwin. Ano epekto niyan sa traffic? Hindi naman na nagdulot ng mabigat o mabagal na dali ng trapiko. Okay. Dahil maluluwag naman itong kalsada rito sa pier. At nagkataon kukunti lang din yung biyahe dahil na doon sa papel na hambalos ng malakas na ulan. Samantala, maliban dyan, Ricky, at kagagali lang natin dito sa may sinasabi mong dagat-dagatan, mukhang nagkakataong dagat ka. Itong kahaba ng Dagat-Dagatan Avenue. Dito may nag-umpisa yan sa may kanto ng Tanigi Street. Patingin niya ng video mo, Edwin. RHTV, please. Ayan, ipapakita natin para doon sa mga nakikinig at nanonood. Kung alam nila itong Dagat-Dagatan, inihila. ay pahirapang kinakala ngayon. Tinutulak na lang ang mga motorsiklo. North-southbound,
Dahil itong northbound ay may mga tumirik ng elk pa nga, yung tumirik. Kaya yung nag-iyo doon sa ilalim ng tulay na binaha din ay pahirapan. Kaya yung southbound, nagaling naman ng dagat-dagatan to Fifth Avenue, hindi rin makausog. Kaya maraming na-stranded na sasakyan sa may bahagi naman ng barangay 8 sa boundary ng Lungo sa Malabon. Maraming na-stranded kanina daanan natin dahil hindi makausad yung sasakyan dahil doon sa isang tumirik dito sa southbound naman. Ang harap itong Northern Police District, itong Taguig District, ay hindi na rin makakatawid. Maging yung mga sasakyan ay hindi na rin makuha. Lalim. Dahil yung malakas na ulan, itong magdamag, yun ang nagpabaha, Reggie, no? Maging itong piitan ng Caloocan na BJMP ay apektado rin ng pagbaha sa harapan. Kaya yung mga dumadaan, yung mga dumadalaw, ay nakakinelas, nakapaa na lang. Pero ang mahirap ito, yung sakit dulot ng leptospirosis, lalo na yung mga dumi. Kawawa yung mga papasok sa trabaho, Edwin, yung mga papasok sa trabaho. Oo, nakikita natin kailangan mag-tsinelas siguro. Pero basang-basa. May mga babaeng formang-formang pang-opisina, nakataas yung damit. Ay, nako. Gustong makatawid sa baha. Rainy day blues, ha? Talaga maraming malawak yung binaha, lalo na rin sa parte ng Valenzuela, Malabon, ang Caloocan. Ito namang bahagi ng 11, 12 at itong Serrano Avenue. Yun ang totong binaha kanina, pero dahil medyo humuba na yung ulan, unti-unti nang nagsusubside yung tubig, pero meron pa rin mga pagbaha. Pero dahil ano pang lugar sa pagkaalam mo sa Kamanaba ang medyo malalim, Edwin, ang baha? Ang malalim na yun, itong itong may Ubanto at yung border Bulacan ng Malabon at Valenzuela, itong Pangulo Road, lampas tuhod yung tubig naming nadaanan, naging itong Governor Pascual Avenue na magmula rito sa may border papuntang Ubanto at dito sa may papuntang Pulo. Yan yung malalim dahil nagtaasan yung mga kalsada, yung mga napag-iwanan na Reggie na hindi natambangan. Andoon yung malailog na tubig, lalo na yung papuntang Arcong Bato. May mga tumirik na rin. Ayan, ang lalim nito. Yung pinakikita mo. Saan yan, Edwin? Sa may Governor Pascual, sa may Arcong Bato, sa Valenzuela. Kaya ay patungo ng Ubanto, Bulacan pagka kumaliwa ka na doon sa may circle. Kaya doon sa mga kanina may mga pumapasok pa rin, pero kalaunan, pagamat wala bang announcement. Edwin, isang tanong na lang, Edwin. Ito bang mga lugar na itong pinakikita mong malalim ang baha? Kapag ka tumigil ng halimbawa 30 minutos hanggang isang oras ang ulan, nawawala rin tong tubig na to, tong baha? Yung parting Malabon at parting Valenzuela, medyo nanatili yung tubig, pero kunti-kunti lang dahil yung Tuliahan River na sanay doon tatakbo yung tubig, ay napakataas. Puno na. Yun. Oh. Nakikita ko yung buhit, Sige. nasa mukhang maximum level na, kaya hindi pa rin natin masasabi dahil sinabay pa ng high tide, kaya inasaan natin na manatili pa rin yung tubig doon sa mababang lugar hanggang hindi bababa yung tubig papunta ng Manila Bay. Okay, mag-update tayo mamaya dyan, Edwin. Salamat. Reggie, mula pa rin dito sa Kamanaba, o pa rin sa Aris 23. Edwin Tunge, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, RH23, Edwin Duque. Daming bayan. Epekto ng magdamag na hambalos ng malakas na ulan. Flash Report. Flash Report! Ikaw ay residente sa Marikina at katabing lugar na nag-aalala kung tataas, kapag tumataas ang tubig sa Marikina River. Narito ang balita ni RH52, Edniel Parosa. Ano kalagayan ng Marikina River, Edniel? Reggie, ilang guhit na lang ito. Ilang guhit na lang ito at malapit nang sumampas sa second alarm. Oo nga, ayan o. Tumatas ng tubig sa lungsod ng Marikina. Gabuhok, Particular na sa Marikina gabuhok, River. Edniel, gabuhok na lang. Second alarm na. Ang pinaka-latest, Reggie, yung pinaka-huling monitoring ng Rizal o ng Marikina City Rescue 161. Mahirap kasi, Reggie, kapag tinanaw mo lang. Pero batay doon sa mismong pronouncement ng Marikina City Rescue 16 161, meters. 15.7 meters. 15.7 meters itong nakikita ngayon natin. Sa harap mismo natin, itong guhit na ito ng pinaka-level ng tubig ng Marikina
na matatagpuan sa ilalim ng Santo Niño Bridge kung saan tayo nakatayo ngayon na Reggie. Maagang itinaas yung first alarm kaninang madaling araw, bunsod ng malakas na ulan, mula doon sa 14.3 meters, pasado alas 4 ng madaling araw, pagsampa ng 5 in the morning, Reggie, 5:35 in particular, ay itinaas at direktara. Yung first alarm, dito yan sa Marikina River matapos umabot sa 15 meters, yung amtas ng level ng ilog. Narinig natin yung sirena ng Marikina River, udyap ng anunsyo o abiso ng pamahalang lungsod ng Marikina sa mga residente nitong malapit dito sa ilog na magkantabay na at maganda doon sa posibleng paglikas. Oras naman, Reggie, na sumampa ito sa 16 meters. Udyap ng second alarm, muling tutunog yung sirena para naman doon sa abiso ng LGU para magsilikas na yung mga residente. Yan, inaabangan niya ng mga malapit sa Marikina River, yung alarmang yan. Yung sirena, Yes, exactly. sirena. Oo, linawin lang natin itong second alarm o yung advice para doon sa mga residente na lumikas. Ito yung effective lang doon sa mga barangay na nasa loob ng critical areas kung tawagin. Ito yung Tuman at Nangka. Ito yan sa malapit sa ilog. Pero yung pinaka-forced evacuation o yung persang pagsilikas sa Reggie doon sa mga residente ng Marikina o malapit sa Marikina River, ito yung effective lang kapag isinampa na o tumaas pa yung tubig sa Marikina sa 18 meters. So meron pang 2 metrong pagitan bago doon sa persahang pag-evacuate. Medyo ang maganda rito, in fairness doon sa pamahalang lungsod ng Marikina, mula nang simulan last year, yung malawakang dredging operations, kapag ganitong klase ng level ng tubig na halos second alarm na, hindi pa rin bumabaha dito sa malaking bahagi ito ng Marikina River. Bagamat din nga yung second alarm, yun ng announcement ng LGU para maganda na sa paglikas yung mga nasa critical areas. Pero sa ngayon, wala pang namamonitor itong Marikina City Rescue 161. Naging tayo sa paligid natin na grabing pagbaha dito sa paligid ng Marikina River. Pero bukas na, mula pa kaninang alas 4 ng madaling araw, Reggie, yung lahat ng floodgates ng Marikina River. Dahil nga doon sa orange rainfall warning ay tinaas ng Pag-asa sa Metro Manila at buhos na rin ng tubig mula doon sa kabundukan ng Rizal. Patuloy na Isang tanong lang, Edgel, bago ka magpaalam. May nilamon bang sasakyan ang Marikina River? Kagaya ng binabanggit, Reggie, hindi kagaya nung dati na kapag ganitong mag-second alarm na, may mga binabaha ng barangay. Ayun, Reggie, wala pa Okay. yung binabanggit mo na Sige, pero may daling sasakyan. Pero may abiso na rin yung City Hall, Reggie, para doon sa mga residente ng Marikina na may mga nakapark sasakyan alongside nitong river front. Oo, parking yan dapat nang hatakin. Pinaparkingan dapat niya nang ng mga hatakin. residente. So, Kanina, maraming- Reggie, nung inangat yung first alarm, doon na, hinatak na yung mga sasakyan. Baka pwede natin iparinig siguro sa mga residente o sa RHD TV yung sirena ng first alarm kanina. Yan yung same na sirena na pwede natin marinig. Gagamitin Oras na, mamaya umabot na. kapag nag-second alarm. Sige. Yung antas ng tubig dito sa Marikina River. So yun na, patuloy yung pagkantabay natin, Reggie, yung kalagayan ng kalangitan. Tuloy-tuloy yung pag-ambon, bagamat mas malakas yung ulan kaninang umaga. Yun na rin siguro yung dahilan kung bakit mula doon sa 14.3 meters past 4 in the morning, mabilis na makyat sa 15 meters pasado alas 5 na umaga. Pero ngayon, 8:80 ng umaga, hindi pa rin sumasampa sa 16 meters yung tubig dito sa Marikina. Medyo may pag-ambon, pero hindi nakalakasan yung pag-ulan. hindi katulad Kaya kanina naranasan. nung madilim. Oo, nung Manila o ng kaninang madaling araw. Sige, pagkatapos mo dyan, Edgel, Wala rito. sumaglit ka muna rito at sumaglit ka na rito. Ipanalangin natin, Reggie, na hindi na nga umabot sa second alarm. Kung umabot man, wala nang dating barangay. Live pa rin dito sa lungsod ng Marikina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas Team 0H. Ito si Adriel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. RH52, Edniel Parrosa. Daming bayan. Alamin naman natin kay Christian Manyo, RH8, kung may nadagdag na mga LGU na nagdeklara ng walang pasok sa kanilang lugar. RH8, Christian Manyo, balitaan mo kami, Christian. Christian, yuhu! Daming bayan. Okay, abangan natin, ulitin natin ang all levels, public and private,
ang practically buong Metro Manila ay wala na pong pasok. Kindergarten, maliban sa Mandaluyong. Okay. All levels ang lahat, maliban na lang sa Mandaluyong. Dahil ang suspension ng klase suspension ng Mandaluyong ay kinder lang hanggang grade 12. At sa Makati, kinder lang din hanggang grade 12 lang. Okay. So malinaw yan ha. Buong Metro Manila na, all levels, public and private, maliban sa Mandaluyong. Hindi kasama yung pagkatapos ng grade 12, yung mga malalaki, yung mga kaya na, ang baha. Ayan, may pasok pa rin. Nagbabalik na. Ito na yung naudlot na report ni RH8 Christian Manyo. Go, 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 Christian! Reggie, tuloy pa rin ang number coding scheme sa buong National Capital Region. Tama ka dyan, Reggie, yan ang inanunsyo ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Tuloy na tuloy ang pagpapatupad ng number coding scheme sa buong National Capital Region sa kabila ng suspensyon ng pasok sa eskwela at ilang trabaho sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. At yan ay sa kabila din ng kabilang pagbaha na naitala mula pa kaninang umaga. Yan ang inanunsyo ng MMDA sa Makatuwid Reggie. Simula kaninang alas 7 ng umaga, bawal bumiyahe sa buong NCR. Ang mga plakang nagtatapos sa 7 at 8 hanggang mamayang alas 10 ng umaga. At wala pa namang anunsyo kung tuloy pa rin ang biyahe ng Pasig Ferry Service sa mga oras na ito. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pero Christian, pag ganitong malakas ang ulan, yung Pasig River Ferry, tumutuloy ba yan? Usually, sinususpend din na yan, pero sa mga oras na ito, tinitignan pa nila at tina-assess kung itutuloy pa o tuluyan ang sususpindihin yung biyahe ng Pasig Ferry Service na bumabiyahe, Reggie, mula dyan sa Maynila hanggang sa may bahagi ng Makati, Mandaluyong at Pasig. Okay. Gaano ka sikat yan sa mga mananakay? Dahil unang-una, Reggie, sikat ito bilang alternatibong transportasyon, pag-traffic. Pangalawa, Reggie, libre ang pagsakay sa Pasig Ferry Service. Wala Maynila hanggang Pasig City, walang bayad. Dinudumog din pala yan. Ay, alam mo naman sa mga kababayan natin, sa hirap ng buhay ngayon, kahit anong libre, okay. Di ba? Tama ka dyan, Reggie. Saka mas mabilis kasi. Mabilis. Walang traffic light sa Pasig River eh. Medyo sasagain mo lang yung konting amoy, pero pwedeng na dahil libre. Tama ba, Christian? Walang traffic light, walang stoplight sa Wala naman, walang traffic light. Pag may water lily lang, yun lang medyo ang konting sagabal. Iniiwasan yun. Hindi sinasagasaan yun. Pero smooth naman, saglit lang ang biyahe kumpara pag dumaan sa mga kalsada na mabigat ang daloy ng trapiko. Right. Thank you, Christian. Back to you, Reggie. Damdamin Bayan. Po ang pinakamaiinit, pinaka-latest na mga balita sa paligid. Kasunod ng magdamag na hambalo sa atin ng ulan, dulot ng habagat, pinalakas. Etong bagyong Goring, lumayas na't lahat, pinaikot pa. Kumbaga sa kape, Sherwin, hinalo ng gusto nung Goring yung habagat. Damdamin Bayan. Kukomersyal lang po sandali. Pagbalik, may mabigat na tanong ang Damdamin Bayan sa inyo. Sa iyo, yes. Ikaw na mahal naming listener at viewer. Merong tanong ang Damdamin Bayan tungkol dito sa magkakasunod na mga kaso ng police brutality. Puro pulis po ang nasasangkot sa mabibigat na mga krimen lately. Sunod-sunod. Araw lang ang mga pagitan. Damdamin Bayan. Oras sa Damdamin Bayan, alas 8:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. EO Executive Optical for expert eye care. Come to EO Executive Optical with over 250 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Generica Drugstore. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and pre-ads for details. Bayan.
Sunod-sunod mga kaibigan ang mabibigat na insidente, ang mabibigat na krimen. Sabihin na natin krimen kasi nagiging kaso di ba? Una, yung 7 o 8 pulis ba yun sa Cavite, nakuha na ng CCTV, ninakawan, tumangay na mga gamit sa bahay ng isang retired professor. Sinundan naman yan ito pong napaka-controversial na pagpatay kay Jemboy Baltasar, yung bankero dyan sa Nabotas. Napagkamalan. Akala yun yung hinahabol, yun yung hulihing suspect. Hindi pala. Pinagbabaril ng mga pulis. Tapos lumilitaw po ngayon sa investigasyon ng Senado, pinilit pagtakpan. Kanina may mabigat na news item yung 2x2. Pinipilit ng opisyal ng Nabotas Police isangkot sa droga. Ito pong si Jemboy Baltasar. Matindi. Hindi pinarapintes. Maraming paglabag sa investigasyon. Sinundan yan, yung controversial na kay Baltasar, sinundan naman nung 15 anyos na pinagbabaril at napatay din ng pulis na hindi naka-uniforme, naka-motorsiklo, hinabol for no apparent reason. Walang dahilan. May na-involve pa, sinundan naman yan ng retiradong pulis. Eto talagang marami nang gigigil dito. Dahil pagbaba ng kotse, wala namang provocation, wala namang humahamon, wala namang ginagawa yung siklista, kinasahan ng baril, tinutukan mga kaibigan. Damdaming Bayan. Ang tanong ng Damdaming Bayan sa iyo, yes, ikaw na mahal naming listener at viewer, panahon na ba para pumapel si Pangulong Bongbong Marcos gamitan ng kamay na bakal itong issue ng police brutality sa hanay ng mga alagad ng batas? Damdaming Bayan. Kasama natin si Dr. John Ortiz Tiope, isa pong public safety expert. Tanongin din natin yung tanong ng Damdaming Bayan. Una nating itanong kay Dr. John. Dr. John, good morning. Welcome sa Damdaming Bayan. Si Reggie Espiritu po. Good morning, Reggie. Alam mo po, maganda po yung katanungan. Kamay na bakal. Siguro po, unahin muna natin kung bakit nangyayari itong mga pangyayaring ito. Siguro Sige po, ito sana ay hindi mangyayari kung ang PNP ay may magandang mekanismo Yun. tungkol sa pagdidisiplina sa kanilang mga hanay. Indoctrination, Dr. John. Yung Opo. mindset ng mga pulis, di ba? Alam niyo po, isa yan, konsepto ng doktrina, konsepto rin ng pamamalakad. Alam niyo po, ang problema usually sa pag may mga ganitong brutality na nangyari, nasisisi natin ang palagi yung chief PNP, yung pamunuan at ang DILG. Pero po, dapat po malaman din ng ating bayan, meron pong isang agency dyan sa PNP na kung saan in charge sa pagdidisiplina ng mga kapwa pulis. Sino? Ng mga pulis mismo. Ito po yung Internal Affairs Service. IAS. Yung IAS po. Alam niyo po, sa statistika na titignan natin dito sa IAS, tila yata medyo mabagal ang proseso ng pagdidismiss ng mga pulis, eskalawag at mga kaso. Pero hindi po natin ito masisisi rin yung IAS kasi napaka-weak din po ng kanilang mandate na hinahawakan. Siguro isa po sa proposal ko dyan dati, sinasabi ko na dapat i-strengthen ng IAS. Lagyan ng mas mapangil na batas para madisiplina ang mga pulis. Kaya nga po nung dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung nangyari po itong yung sa Koreano dito sa Pampanga, yung isa anti-illegal drugs group na kung saan may nagkaroon ng Koreanong namatay, tinayo ngayon yung Counterintelligence Task Force na pinamanuan IMEG. natin. Alam ko yung IMEG. Bago po mag-IMEG, ano muna iba yan, Counterintelligence Task Force na tinayo ni Pangulong Duterte na pinamunuan ni General Chiki Malayo. Na ito po ay nag-evolve na para maging yung IMEG na tinatawag natin, Integrity Monitoring and Enforcement Group. Doon po sa puntong yan, dapat nga po itong IMEG, ito yung magiging yung sa polisiya, ito po dapat yung operating arm ng IAS para lalo pang mahuli ang mga eskalawag na ito. Alam niyo po, sa usaping ito, ang problema minsan natin dito sa mga pulis palagi na lang ginagamit yung doktrina ng hot pursuit operation at mga aspeto kung saan sila ay makakaisa minsan. Alam po, malungkot man sabihin, marami talagang mga pulis na talagang hindi dapat maging pulis. At Dr. John, bago kayo matuloy,
nabanggit nyo kanina, weak ang mechanism para disiplinahin ang mga pulis. Kasama ba sa weak na yan yung naareglo, napapakiusapan, napupolitika, na et cetera, et cetera? Kasi alam niyo po, yung mga ganyang aspeto, ano yan unwritten na yung mga ganyang pamamaraan Ang sa procedure lamang ng paglilinis, kung saan may violation. So, mahirap na bang kasing patunayan na meron talagang umaareglo? Sana dyan, meron nagsasabi na naareglo to. At ang punto rin dyan, yung integridad na sinasabi ng mga pulis dapat na hindi tumatanggap. Okay. Dr. John, isa pa. Sandali lang po Huwag po kayong gagalaw, huwag po kayong kikibo. Sandali lang po. Flash Report. Flash Report! May sunog ngayon dyan sa barangay Tandansora, Quezon City. Ano to? May mga patay. Kapraso nga, Bal Gonzales, RH5. Dr. John, sandali lang po. Bal, go! Reggie, isang malaking bahay tapos meron pang isang malaking estruktura o isa na itong matatawag na gusali. Sa pagtaya ko dahil di namin matiyak na ito, wala pang mga kausap sa amin ng mga tao ng Bureau of Fire Protection. Mga nasa 2 hanggang 3 palapag yung nasa likuran itong isang lumang estruktura na nasunog, tupok na. Mayroong mga 2 mga sasakyan na kung nakikita dito sa harapan, natupok na at ang binabanggit ng mga residente dito sa lugar, mayroong mga namatay. Nako, babalikan kita dyan, ha? Thank you sa flash, Bal, ha? Standby lang po. Babalikan natin yan si Bal Gonzales. Mukhang may inaalam na ang mga otoridad. Mukhang may posibilidad na may mga namatay dyan sa nasunog na malaking property. Tandansora QC. Flash Report. Flash Report! Balik tayo kay Dr. John Ortiz Tiope, Public Safety Expert. Sorry po, merong nagmamadaling balita, Dr. John. Sige po, nasan nga po tayo? Yung aregluhan, yung mga politiko, namamadrino, may mga sinasalong mga pulis, imbis na makasuhan, hindi nakakasuhan, they go scot-free dahil inareglo ng mga padrino nila. Tama ho ba? Yan ang isa sa mga nagpapahina sa institusyon. Kaya nga po, isa yan dapat sa bigyan ding pangil dito sa Internal Affairs Services para po yung sa konsepto ng mga criminal cases. Minsan estado na mismo ang nagpapail ng kaso dun sa kriminal. Siguro po dito hindi ito maareglo kung yung Internal Affairs Service may motu proprio function din o kaya meron siyang pamamaraan na kung saan siya na magpapatuloy ng kaso kahit na merong gustong umareglo. Di ba po? Tama. Yung justice system minsan na napoprotektahan sa aregluhan sa mga padrino system. Ang problema din dito, nabanggit nyo na yung justice system, itong IAS po is a quasi-judicial body lang din po. Recommendatory lang din to. Pag ito ay nagbigay din ng desisyon, iaakit po rin to sa korte at maaring ma-dismiss pa rin. Ganun po kahaba ang proseso ng ating justice system. So ang point nyo, yung mga institusyon na dapat gumagana sa mga ganitong usapin, medyo mahina ang pundasyon. Mahina ang pundasyon at hindi po mahina ang pundasyon, mahina ang mga batas na nagbibigay ng pundasyon dito. At nandun na rin siguro meron din tayo, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Meron ding mga umuupo diyan na mahina din ang pamamalakad at administrasyon, walang political will. Yun. Kasi pag may political will, minsan alam niyo pag may political will yung mga leaders siguro ng ating kapulisan ng Internal Affairs Services, kahit gaano kawik yung gagawa ng paraan yan para mabigyan hustisya ang mga biktima. Galing. So nasa at maraming kailangan i-reforma Pero ngayon na lumilitaw itong mga police brutality, sunod-sunod. Nabanggit niyo po active, yung police, tsaka retired, di ba? Napansin niyo po yung police brutality. Sa konsepto lang pong yan, sabi nga palaging sa PNP meron pong Human Rights Affairs Office na tinatawag. Yun din, wala rin parang tila walang hindi nararamdaman, Nararamdaman niyo ba? Ako po nung tinayo yung Human Rights Affairs Office, sabi ko, ba't pa kailangan magtayo ng Human Rights Affairs Office? Isa lang naman ang konsepto kung bakit nagbabiolate ang pulis Sila ay nagbabiolate ng Police Operational Procedure. Pag na-violate nila yung Police Operational Procedure, automatically nag-violate na sila ng human rights. So, no amount of human rights education could make a policeman a human rights police. Kasi procedure lang po ang usapan dyan Sundin mo lang yan.
Walang violation, walang brutality, walang gulo po. Yung culture of impunity, malalim. Opo. Ang takbo sa PNP, Dr. Jan. Kaya nga po sa puntong yan, pag titignan po natin, kailangan po pa rin yung doktrina na kung saan sa recruitment ay makita na mismo natin ang talagang malinis at pagsasala na tinatawag. At saka yung recall training na tinatawag. Alam niyo po sa Hawaii, nung ako'y napunta doon sa FBI Hawaii po, nakita ko po yung mga pulis doon na 3 lang ang training nila, recall 1, recall 2, recall 3. Pag recall 1 ka, ibig sabihin, nag-violate ka ng isang function mo. Recall 2, meron kang kapalpakan. Recall 3, palpaka ulit. Wala nang recall 4 po, tanggal ka na sa serbisyo. Oo, sa mismong institusyon, tanggal ka na. Si Sante. Sa atin po yung training natin, advanced, basic, puro teorya ang tinatawag. Mas magaling po sana yung pulis hindi sa basihan ng akademya, kundi doon sa sa produksyon at kanilang output. Dr. Jan, huling tanong ko na lang po bago ko kayo pakawalan. So, kailangan ng manghimasok si PBBM dito sa issue ng police brutality. Kaya po yan ng ating Pangulo. Kaya ng Presidente. Ano po, yung strengthening ng batas, strengthening ng procedures and policy through an executive order, kakayanin po ng ating Pangulo. Even a pronouncement Papakita lang niya yung isang strong pronouncement na gusto kong linisin ng kapulisan. At also, ito rin po ay magiging hamon din sa ating DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman na siyang alter ego ng ating Presidente. Pero Dr. Jan, yung papel na yan, executive order o kung ano man, kailangan niyan samahan ng napakarami sangkaterbang political will kasi hindi rin yan papansinin, babaliwalain din yan. O kaya nga po, yung political will na yan, ang problema po dito, usually IMEG po, tsaka kapwa pulis. Ang problema sa IMEG, kapwa po pulis ang hahanapin mo, araw-araw na gumagawa ng kalokohan, napakahirap yata ng function nila, di ba? At nasa loob pa sila ng organisasyon. Kaya ang sabi ko nga noong una yan, dapat hinihiwalay yan Yung Integrity Monitoring Enforcement Group. Ipasok mo yan as an operating arm ng Internal Affairs Service. Okay, Dr. Jan Ortiz Tiope, as usual, sarap niyong kausap, marami napupulot. Thank you. Mag-ingat po kayo sa mga pag-ulan. Maraming salamat po, Reggie. Si Dr. Jan Ortiz Tiope, ng profesor at alumna ng National Defense College. Daming bayan. Siyempre, babatiin kita. Ricky Rivera, good morning. Mag-iingat ka, sir. Mag-iingat ka, Ricky, sa iyong pagmamaneho. Sino ba mga kasama mo sa iyong sasakyan? Ang hinahambalos ba ng ulan yung kinalalagyan mo ngayon? Kung saan ka nagda-drive, ingat, Sir Ricky Rivera. Daming bayan. Kayo, ikaw na nakikinig. Yes, ikaw na mahal naming listener at viewer. Bumoto ko nga po at ibigay mo sa DZRH ang iyong boto. Panahon na ba na manghimasok, magbuhusan ni PBBM ng political will, ang pagpapatino, ang pagdisiplina sa pulis sa harap nitong sunod-sunod na police brutality. Police brutality dito Wala, nagkanda utal-utal na ako. Dumating lang itong si Sister. Sarado mo nga yung pinto. Daming bayan. Nagkanda utal-utal na ako. Dumating lang yung katana. Sarado mo nga yung bintana, Barak. Sabi mo, uri. Ikaw naman. Naalala ko tuloy ang aking isa sa mga unang boss, si Mike Enriquez. Paalam, Boss Mike. Boss Buma. Buma namin sa Arimen noon. Okay. Mamaya magbibigay tayo ng proper na pamamaalam at pero rest in peace, Sir Mike Enriquez. I-share nyo po sa aming mga social media platform ang inyong opinion, ang inyong saloobin, kung dapat na bang makialam, dapat na bang magkamay na bakal si PBBM para matigil itong mga police brutality. Sunod-sunod Nakawan, Jemboy Baltasar, Binatilyo sa Rodriguez Rizal, etong retired na Willie Gonzales, hindi ho tauhan ng DOJ, hindi rin tauhan ng Customs, hindi rin tauhan ng kung ano mga ahensya. Empleyado pala ni Justice Del Rosario ng Supreme Court. Si Sante na siya agad. Kinabukasan pa lang. Daming bayan.
Bati ka muna, Sister L. Ba't nakatunga nga ka dyan? Anong tinitingnan? Kasi ang aga-aga Di ba? Maganda aga-aga nga yun, nabubulol ka. Good morning muna sa lahat ng mga nanonood sa atin. And of course, Papa Reggie, good Siguro morning dinalaw sa'yo. ko kami, Sir Mike. Oh, kasi nabulol ka. Di ba ganun sa bilis magsalita oo. ni Sir Mike? Kasi Sir Mike, sabi RIP niya, ha? Reggie, puro kakalokohan, di kita tatantanan. Pero ang ating pong pakikiramay, of course, sa pamilya at sa mga katrabaho biglaan ni to. Sir Mike Enriquez. At, Ano ibig sabihin na Sister L? Hindi na natin siya makikita uli, ano? Kahit siguro, siyempre, yung, puro video na. yung ano, pero di ba kasi parang because of the technology, Nakakaiyak tuloy yung tribute. dahil Bandang sa huli, technology, parang bilisan mo mananatili siyang... bumati. Mamaya, nakakapasok ko. Pati pagbati, Alam mo kasi- inaawat eh. Dahil dyan sa mamang Magmamadali yan. kayo, saglit lang. Sige. Oh, good Bumabati morning lang, at Diyos sandali. Marhay na aga sa Induga Boss. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ayan. Sa mga bumabiyahe ngayon, maulan po at maraming baha. Ingat tayo. Nako, may mga Listo. kakilala ako nagpaikot-ikot para Listo ko kayo, makapasok sa listo. trabaho. Oo, maraming bahang area. Yung dun sa kay Edwin, pumapasok na naka-contodo forma, biglang umuwi Yun nga eh. para magchinelas. Oh, kaya nga ako nakachinelas ngayong araw eh. Oh. Ba't baha din sa Buendia? Hindi naman. Pero ayoko lang madudumihan yung sapatos sige, ko. sige na. Pero, Good morning, Sister Good L. morning. Ayan, happy Thursday sa ating lahat kahit maulan. Maulan. Ang sarap, mabagyo. sarap ng kinain ko kasing champurado Okay. ng Katunings. Dalawa. Sangkaterba na itong flash report natin. Standby yung follow-up report mo dyan, Bal. Standby din sa flash mo, Boy G. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:47. Daming bayan. Pakinggan na natin ang follow-up report ni RH5 Val Gonzales dyan sa Sunog. Sunog sa Tandang Sora QC. Mukhang may mga patay. Hindi lang basta isa ba to? Oo, mukhang mayroong mga nasawi dyan sa sunog. Ang lakas-lakas ng ulan, biglang nagkaroon ng sunog dyan. Hindi napatay nitong hambalos ng mayat-mayang ulan. Bigat. RH5 Val Gonzales. Go, go, go! Reggie, kung makikita mo sa RHTV, yung aking likuran, Reggie, ay mga tauhan ito ng Bureau of Fire Protection at ang ilang mga miyembro ng Scene of the Crime Operatives ng Quezon City Police District na siyang maglalabas dun sa mga labi nitong sinawimpalad, nitong hindi pa mabatig na bilang ng mga tao na hindi malaman kung nakatira o nagtatrabaho dito sa loob mismo nitong isang malaking compound nito. Isang lumang struktura, nung mabili nung may-ari, nagtayo ng isang gusali din sa likod. Hindi namin malaman kung gaano kataas yung gusali, kung ilang palapag yung gusali, pero nasa more or less 3 palapag siguro sa aking tingin na, Reggie. Ito yung tinutok ngayon, itong apoy dito sa loob mismo ng Pleasant View Subdivision dito sa Barangay Tandang Sora. Pleasant View Subdivision. Pleasant View Subdivision. Pleasant View Subdivision dito sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Alas 5:30, Reggie, kasagsagan ng malakas na mga pagulan. Nung mangyari itong sunog, inabot lamang ito, Reggie, ng unang alarma. Unang alarma lamang yung inabot nito. Reggie. Alarm lang. Pero ang matindi rito ay mayroong mga namatay. Pumasok na yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at meron akong mga picture na ipinakita sa akin pero hindi natin pwedeng gamitin. At talagang makikita mo yung... Ilan ba ang victim? Ilan ang casualty? Reggie, hindi pa malaman kung gaano karami yung mga biktima nito. Kung sunog na ito, kung ilan yung sinawimpalad dahil yung mga tao ng Bureau of Fire Protection kasalukuyan pang nag-iimbestiga sa mga oras na ito. Pakinggan lang natin itong isang mga opisyal dito na nagpapakaya. Before kasi, ayon sa kanila, parang mga ano lang yan, mga gawaan, mga face mask. Face mask. Gawaan ng face mask. Meron silang retailer na sa barangay. Then, kumpleto naman nga ito sila ng business permit. Nagaganat, yung paggawa. Actually, paggawa, ilan-ilan lang naman dapat yun dati.
So yun lang naman ang ano namin. Yun lang ang base sa Binabanggit mo, Reggie. At, Trabaho, lugar ng trabaho, Bal. Oo, lugar ng trabaho. Oo. Kaya hindi nga matiyak, Reggie, kung gaano karami Yung tao. yung tao Yung nagtatrabaho. yung tao na nagtatrabaho at Mm. kung gaano karami yung mga namatay sa loob. Dahil yan ay inaalam pa hanggang sa ngayon ng Bureau of Fire Protection. Merong mga figures na binabanggit na sa akin initially, Reggie, pero dahil ayaw naman nilang ipabanggit, improper na banggitin natin yung figures kung ilan talaga yung mga sinawing palad na namatay dito sa malagim na sunog na ito na sa gitna ng malakas na pag-ulan ay may ganitong mga insidente. Pa-first alarm pa lang, Reggie. Pa-first alarm pa lang yung sunog na ito, pero nagsiwan ng mga Ilang minuto tumagal yung sunog, Bal? Yung wala pa isang oras. 5:30 out to first alarm. Ibig sabihin hindi pa siya formal na first alarm, Reggie. 5:44 ng umaga, kinumpirma na ito ay nasa first alarm na. Pero 6:28, 58 minutes after ay under control na ng Bureau of Fire Protection itong sunog na ito. Yung mga kanto rito sa lugar, kahit kung sa labas na ng mismo subdivision. Bal, kung alas 5 may tao na dyan, ibig sabihin stay in yung mga nagtatrabaho. Yun yung pinabanggit nitong... Alas 5 Oo, yun yung... Diyan natutulog. Mukhang dyan natutulog. Oo, tuloy daw yung production. Ang pinabanggit, meron kaming kausap rito, si Mang Arman, na ayaw magpabanggit ng kompletong pangalan. Ang bahay niya ay tapat lamang nitong gusali na ito. Ay ang kanyang pinabanggit, nabili raw ito ng isang Chinese businessman at meron daw mga inilalabas dito na mga tela, gumagawa raw ng mga damit, tapos may gumagawa raw ng mga props, pelikula. Yun yung pinabanggit nitong si Mang Arman. Pero yun ay aalamin pa natin dahil hindi na raw nila nakikita magmula nung magtayo ng isang mas malaking struktura dun sa loob dahil lumawak na itong compound nito, yung mga truck na nagdadala ng mga materials dito gamit dun sa paggawa ng tela, ng mga damit o kung ano pa man ay sa loob na daw nagdidiskarga kaya hindi na nila nakikita. Highly combustible, highly flammable. Ayon dito kay Mang Arman, yung mga nasa loob nito dahil mayroong mga pintura na ginagamit din sa produksyon ng mga produktong ginagawa, materials na ginagawa dito sa loob mismo nitong isang may kalakihang compound na ito dito sa loob ng isang subdivision dito sa barangay Tandang Sora, Quezon City, Reggie. Sige, abangan natin pag kung meron ng count, bilang ang mga bumbero. Yung eksaktong bilang kung gaano karami, yan ay malalaman natin kapag naging final na yung investigasyon at yung mapping up operation ng Bureau of Fire Protection dito sa sunog na sumiklap dito sa loob ng isang subdivision sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Follow-up report mula rito sa Quezon City para sa kaunauran sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Abangan namin, Val G, ang update mula sa iyo kung ilan ang kababayan nating sinawing palad na mamatay dyan sa sunog sa Tandang Sora. Flash Report. Flash Report! Do the honor, Sister El. Isa pa nga flash report Si Boy dahil G. sa walang tigil na pag-ulan, dala nga ng masamang panahon, inanunsyo ng COMELEC na lahat ng mga opisina sa Metro Manila, kanilang opisina, ay suspendido ang pasok at of course ang filing ng Certificate of Candidacy ngayong araw ay suspendido sa NCR. Aside sa NCR, saan pang mga lugar ang suspendido? RH29 Boy Gonzales, Boy. Boy G. Reggie, Sister L, sinuspindi na rin ng COMELEC ang pasok sa kanilang mga empleyado. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maging ang pasok sa lahat ng opisina at tanggapan ng COMELEC sa National Capital Region ay suspended na rin. Gayun din ang sa probinsya ng Cagayan at Ilocos Norte. Ito dahil sa mga pagbaha na naranasan ngayon bunsod ng malalakas na ulan sa buong Metro Manila at sa kalapit na lalawigan. Maging ang paghahain ng Certificate of Candidacy ay sinuspindi na rin sa mga naturang lugar
Kaya sinabi nga ni Chairman Garcia dahil sa suspension, kanilang palalawigin ang petsa ng paghahain ng COCs hanggang sa linggo, September 3. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, si Sito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. So yung mga magfa-file ng ano to sa COMELEC, yung sa COMELEC, COMELEC. Pero baka dyan sa lugar nyo, hindi naman o tuloy ang trabaho ng mga taga-COMELEC, pwede pa rin kayo mag-file ng COC. Ang mga lugar na wala munang Metro Manila. NCR kasama yung Abra at Ilocos Norte. Ayan. Ay, Metro Manila pala. Sa probinsya pala ng Abra at Ilocos Norte, extended daw hanggang 5 p.m. Balik, hindi suspended. Hindi. Ang hirap hulaan. Hindi, kasi ang nakalagay dito pwede mag-file. Oo, National Capital Region yung suspended. Pero sa Abra and Ilocos daw, extended naman hanggang 5 p.m. Flash Report. Flash Report! Tuloy po kayo mag-react dun sa tanong ng Damdaming Bayan. Babasahin po namin ang inyong mga opinyon, ang inyong mga naiisip at nararamdaman dito sa sunod-sunod na police brutality. Dapat na bang pakialamanan to ni Pangulong BBM dahil sumusobra na ang mga pulis. Maling-mali po ito. Ang pulis ay dapat nagbibigay sa atin ng proteksyon. Dapat kapag may pulis sa paligid, meron tayong peace of mind. At we feel safe. Yung panatag tayo, hindi yung natatakot, kinakabahan, dahil baka pati tayo dalihin ng mga pulis na to. Damdaming Bayan. Sira na ba yung drainage system na iniwan ng mga Amerikano? Alamin natin. Sa SBMA? Dahil mukhang binabaha na rin ngayon. daw ang SBMA. Binabaha rin pala ang SBMA ngayon. Ang daluyan ng tubig dyan gawang kano. Gawa ng mga kano. Hindi na ba umuubra? Baka hindi na kinaya. Yan ang ibabalita sa atin. RH45, Reynadar. Ulan na dulot ng climate change, hindi kaya ng drainage system ng mga kano. Reynadar, balitaan mo kami. Go, go, go. Yeah, good morning, Sir Reggie at Ma'am Elaine. Dahil sa walang humpay, ang pagbuhos ng malakas na ulan mula kahapon maghapon, magdamag hanggang ngayon, ay nagkakabaha-baha na rito sa SPMA at ilang portion ng Olongapo. Maaaring ito'y sabay ng high tide ngayong alas 9 ng umaga, kaya hindi makadaloy ng eksakto yung tubig na mula dito sa mga kabundukan ng SPMA at Olongapo na papunta sana ng dagat at sinasalubong ito ng high tide ngayon. Kaya ito yung cause ng baha rito sa ibang bahagi ng SPMA. Kaya kaugnay niyan ay nagpalabas ng advisory notice ang SPMA sa pamamagitan ni Army Llamas, ang ating corporate communications officer, na pansamantalang kansilado ang pasok ng mga empleyado ng SPMA maliban sa mga private companies discretion ng kanilang management kung may pasok pa wala ang kanilang mga empleyado. Pero sa mismong SPMA at customs ay wala pong pasok ngayon. At wala rin pasok ang mga eskwelahan sa Olongapo dahil nga sa baha. Pero may pasok ang mga empleyado ng Olongapo City Hall. So sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan sapagkat nakakatanggap kami mula sa Pag-asa na orange rainfall ang bahagi ng Olongapo, Subic at Subic Town, kasama na dyan ang Bataan area. So yan ang ating situational report dito. Ulitin ko, walang pasok ang SPMA dahil po sa patuloy na malakas na pagbuhos ng ulan. Trabaho, so, no? Ating... Yung Olongapo, yung mga kalapit na lugar, suspendido na rin ang klase, Ray. Yes, suspendido ang klase, pero may mga pasok sa City Hall at munisipyo. Okay, at yung mga private, may pasok din? Yung mga private companies, katulad dito sa loob ng SPMA, ay discretion ng management kung may pasok pa wala. Pero ilan na sa mga private companies dito ay nag-declare na rin na walang pasok sapagkat unang-una, wala rin silang masakyan at kung may masasakyan man, ay mahirapin silang makabiyahe sapagkat mataas nga ang tubig ng baha rito sa loob ng SPMA. When you say mataas, hanggang binte? Hanggang tuhod? Lagpas tuhod.
Nagpastuhod, ang lalim na Kasi may mga portion din kasi na parang Mababa. mabababa. Doon nagpupundo yung mga tubig, Reggie, especially sa intersection ng Kalayaan housing, pababa rito sa industrial area ng SPM. Malalim po. Minsan umabot pa halos sa Baywang ito, Reggie. Kagabi, nakita ko ito na halos umabot sa Baywang dahil nga sa napakalakas ng buhos ng ulan at yung likod ng Kalayaan, ito yung bundok na yung tubig ay bumababa, pababa ng SPM. Kaya doon nagpupundo sa intersection ng Kalayaan sa industrial area ng SPM. Tapos sabi mo pa, high tide. Anyway, High tide. ingat, Ray. Thank you. Okay, so yan ang ating report para sa kauna-unang impila ng radyo sa Pilipinas, DCRH. Ako po si RH45, Ray Nadar. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, SBMA correspondent, Ray Nadal. Daming bayan. Alam ko maulan. Sa mga nagtatanong po sa atin, yung mga lugar na walang pasok, maya-maya mag-update tayo ng mga lugar na walang pasok. As of now, dalawang pahina to. As of now po, Gusto may mo nagtatanong isa-isahin? kasi sa atin ng akin nga, para maibigay natin sa... Wait lang. Mahirap pag ma-XCBS Kasi may mga nagtatanong sa atin ng mga lugar na walang pasok. Ang Metro Manila po, all levels, public Lahat. and private. Oo. Maliban sa Mandaluyong at Makati. Ayan, kindergarten to grade 12, public and private schools po ang walang pasok dyan sa Mandaluyong. At sa Makati naman, kinder to grade 12 lang ang walang pasok. So Ibig lahat sabihin, wala po. Yung huling binanggit ni Sister L, yung college kumbaga. Of course. Yung High senior school, high. senior high, mayroon po kayong senior high. pangapasok sa Meron, Mandaluyong at college. Makati. So, dito naman po sa probinsya ng Rizal, Ilocos Norte, at sa Abra, wala pong pasok sa Rizal at Ilocos. Ang lahat ng antas ng klase, public and private. Sa Abra po, all levels din po yan. Kabilang na ang pasok sa mga gobyerno, sa mga opisina ng gobyerno. Wala na rin po kayong pasok. At sa iba pa pong mga probinsya dyan sa Cagayan, Apari, Bacolod. Ayan, wala din po kayong pasok. Hanggang September 1 daw sa Bacolod City. Walang pasok. Pero yung Bugay at saka Apari, Cagayan, ngayong araw lang po kayo walang pasok. All levels, public and private. Dito naman sa Angeles City sa Pampanga, all levels, public and private. Sa Bataan, gayon din po sa... may nagtatanong dito, taga Cavite, kung walang pasok. Ang wala pong pasok sa Cavite Nagbayan-bayan na ang suspension. ay ang General Emilio Aguinaldo at all levels po yan, public and private. Sa Alfonso Cavite, walang pasok, all levels. Maragondon, Cavite, Cavite City, Kawit, Cavite at sa Ternate, Cavite. Gayon din po sa Bacoor. At ayun lang, sa ito naman po ay Pampanga naman at Mariveles, Bataan, wala rin pasok. Baguio, Tuba, Benguet at sa Lian, Batangas, wala rin pong pasok. Ayan. Linawin ko lang pala yung sa Tuba, Benguet, ang wala lang pong pasok ay preschool to senior high school. At sa Baguio naman, preschool to senior high school din, habang yung sa Lian, Batangas po, all levels, public and private. Daming bayan. Standby ASEC Romel Lopez ng DSWD. Standby Milky. Standby Raymond. Oras, Sister L. 11 minutes after 9. So, sabi ni Noel Dorosan, buwagin na daw yung Police Internal Affairs at magbuo ng independent body. Total mahina naman. Na madali at epektibong magpaparusa sa police misconducts at criminalities. Yun yung kanyang opinion. Sabi dito ni Efren, walang magagawa si PBBM dyan sa kapulisan. Yung mga taga-DI di naman sumusunod sa kanya. Daming bayan. Price law, pinaamyendahan sa Kamara para mas maparusahan ng mas mabigat ang mga hoarder ng iba't ibang produkto. RH12, Milky Rigunan. Sa detalye, Milky. Reginald at Sister L, panahon na para maamyendahan ang Price Act na nais sa batas 31 taon na ang nakalilipat. Ayon kay Bicol Taro, Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, dapat mapatawa ng mas mabigat na parusa ang mga hoarder of profiteers ng bigas at mais, lalo't may tuturing ito na economic sabotage. House Bill 7970, sinabi ni Yamsuan kasama sa panukala ang pagbubuo ng anti-rice or corn profiteering task force sa bawat lalawigan. Layo nito na ma-monitor ang inventory levels ng mga aning palay at mais sa mga warehouse
at kung meron ng hoarding sa naturang mga produkto. Sa bilang hoarding ng bigas at mais, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency na deklarado ng Pangulo ay katumbas sa economic sabotage. Meron itong parusa na 20 to 40 years na pagkakulong. Isinusulong ni Yamsuan ang panukala matapos mapatunayan na ilang warehouse sa Bulacan na isangkot sa rice hoarding nang mag-inspeksyon. Kaya Speaker Martin Romualdez kasama ang mga taga-Bureau of Customs. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Damdamin Bayan. Ang revised guidelines naman para sa mga international travelers dapat munang suspindihin ayon sa mga senador. Detalye mula kay RH28 Raymond Dadpas. Raymond? Para sa inyong dalawa ito, Elaine Reggie, na mahilig bumiyahe abroad. Dahil nanawagan itong ating mga senador na sana isuspindihin muna yung implementasyon ng revised guidelines para sa mga international bound travelers. Dahil gusto na itong ipatupad ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT simula sa September 3. Sabi ng chairperson ng Committee on Public Services si Senator Grace Poe ay nakababahala ng yung mga napakaraming mga dokumento na hinihingi ng mga tao ng Bureau of Immigration sa mga bibiyahin nating mga kababayan. So, sabi nitong si Poe, suportado nito ang kampanya sa human trafficking o laban sa human trafficking. Huwag lang maabala naman yung ating mga kababayan. Para naman sa panig ni Senator Pia Cayetano ay anumang hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mga tinatawag na most vulnerable ay dapat lang na suportahan. Huwag lang na maapektuhan naman yung ibang mga kababayan natin. Sa privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri, labag sa right to travel ng bawat Pilipino ang binalangkas na bagong mga guidelines. Kaya't pinasususpindi ang implementasyon nito. Kasama niya si Senate Majority Leader Joel Villanueva na sa paniniwalang hindi ito napapanahon at kailangan mo na itong pag-aralan dahil kung ang magiging katanungan lagi ay kung ito na ba ang magtatapos sa problema ng human trafficking o human smuggling dahil sa halip iginiit ni Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat ang puntiryahin ay ang mga illegal recruiters na may kasabwat sa Bureau of Immigration. Raymond, September 3 pa pala yan, pero ngayon pa lang may mga nagpo-post na sa social media umaangal na ang hirap makalabas sa airport ngayon. Kinukwento nga ni Senate President Zubiri kagabi, Reggie, na meron siyang kakilala na papunta ng Japan. Kompleto na siya ng mga dokumento. Inabot siya ng mahigit 3 oras sa Bureau of Immigration counter. Dahil pinalitan pa siya, questionable daw yung biyahe niya papuntang Japan. Kailangan pa niyang tawagan yung mga kamag-anak sa probinsya, ipadala kung ano man yung mga papeles na kailangan. Buti na lang, through technology, pinipicturan, pinabiber, mini-messenger, pinakikita. Tama. Buti na lang daw at mas inagahan niya yung pagpunta niya sa airport. So, natapos yung kanyang proseso after 3 hours dyan sa immigration counter sa NAIA. Pagdating na yung Japan, nginitian lang daw siya ng immigration officer, tinatakan yung kanyang pasaporte, welcome to Japan and good luck. Gano'n lang, sabi niya 2 seconds, tapos ako sa Japan. Pero sa atin, 3 oras. Grabe. Kung dumating siya ng kung last 2 minutes ang dating niya, malamang naiwan siya ng aeroplano. No. Iyon ang pinakamasaklap, Reggie at Elaine, dahil kung minsan hindi naman masisi yung ating mga kababayan dahil nga sa sitwasyon natin, lalo ngayon, yung mga bibiyahe ngayon, dapat siguro mga 4-5 oras umalis na sa panggagalingan dahil sobrang traffic sa ating mga paligid ngayon. Epekto ng panahon, siguro hindi natin maiwasan yung mga gano'n na medyo late na pumunta sa airport. Yung iba talagang maiiwan at ang masaklap nito, dagdag gastos dahil kailangan mo mag-rebook. Pag hindi ka nakalis agad, kailangan pang tumira sa hotel na hindi naman sasagutin ng mga taga-Bureau of Immigration, Reggie at Elaine. Napakalaking perwisyo. Thank you, Raymond. Thank you. Mula sa Senado na kahit na umuulan, ay nakaschedule ngayon ang budget hearing sa mga taga-Department of Labor and Employment na pinangungunahan ni Secretary Bienvenido
Laguesma. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Raymond Dadpaz. Damdamin Bayan. Assistant Secretary Romel Lopez ng Department of Social Welfare and Development. Welcome sa Damdamin Bayan. Good morning, Asek Romel, Reggie and Sister L. Yes, good morning Sir Reggie at Sister L. At mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Kikilian. Good morning din po sa mga kababayan natin nakatutok sa inyo po. Kumusta po ang mga bodega ng ayuda ng DSWD? Kadadaan lang ng bagyong Goring. Maraming naapektuhan at meron tayong, may habagat. May mga pagbahang dinudulot. I'm sure meron din parating na bagyong Hana na sinasabing super typhoon din ang kategorya. Kumusta ang mga imbak na tulong ng DSWD, Asek Romel? Yes, yan naman po ay yung gusto natin i-assure po yung ating mga kababayan na at this point in time po ay nananatiling handa po ang inyong DSWD dun sa pag-alalay sa ating mga kababayan. So, ang ating pag-monitor nga dito sa aming sistema, meron kami tinatawag ho rito, Sir Reggie, na DROMIC, Ito yung Disaster Response Monitoring namin. Nagsimula po ito sa Dodong, naging Egay, naging Falcon. Hanggang ngayon, nasa Goring na po at may parating na nga po si Hana. But despite that, ay nananatili naman pong kompleto at matatagi yung ating mga stockpiles. Sa ating pong datos, yung ating pong kabuuan na standby funds at stockpiles, nasa 1.9 billion pesos po ito. Yung ating stockpile alone lang po, ay nasa 1.8 billion po ang worth niyan. Para po i-quantify natin, higit o almost 1,911,000 na mga family food packs po yung naka-ready natin. Ang puso niyan ay higit kalahating billion po. And then yung standby funds po natin, o ito yung pananalapi na maaari natin gamitin, nag-average kada region ng tigpa 5 million po, ay nasa 140 million pesos naman po yung kaya nating ipamahagi sa ating mga kababayan na mga ngailangan. So ito pong mga standby funds natin yan, yung mga quick response fund po natin yan, maaari po natin gamitin anytime. Yung ating pong nabanggit na 1.8 billion na stockpiles po natin, yan po strategically prepositioned na po dun sa mga lugar na nakikita nating susceptible dun sa mga kalamidad. But then at the same time, to jeopardize naman yung safety ng ating mga family food packs ay nasa mga maayos po na warehouse yan na controlled ng DSWD or sa tulong po ng mga local government units. So masasabi ni Asek Romel na sabi nga ng nanay ko, bastante ang supply ng DSWD para sa mga binagyo at babagyuhin pa. Tama bang sabihin yan? Tama po yun. Talagang handa po at ang isa pa po natin pinagmamalaki, Sir Reggie, Sister L, at sa ating mga kababayan, yung tinatawag po na interoperability ng inyong DSWD. With this kind of system, we can make sure na the needs of our affected families and individuals are taken care of. So, kasi po, yung pong halimbawa isang rehiyon, sabihin na natin, pagkatabi lang naman ng ang NCR at ang Calabarzon. Halimbawa po nabugbog ang Calabarzon, yung NCR maaaring tumulong. Ganun din po, halimbawa yung Region 1 and 2, yung Region 2 nabugbog ng kalamidad, maaari pong tumulong. Yung assets, yung resources, yung manpower, maaaring i-transfer pa samantala doon sa katabing rehiyon. At halimbawa po sa pagmomonitor natin sa recent na sama ng panahon, itong Sigoring, enhanced pa by habagat at siyempre nagbabanta nga po yung maaaring pumasok na pagpumasok dito sa ating bansa ay Bagyong Hana ay nasa 9.2 million na worth of humanitarian assistance na po yung may pamamahagi natin sa mga affected po natin na lugar. So ito po yung Region 1, 2, 3, ito pong Calabarzon at siyempre po meron din po tayong mga affected dun po sa Region 6 po natin. O ito yung Antique, Iloilo, Capiz, Negros Occidental. And then may mga pagbaharin po tayong naitala sa R10 o Region 10. Ito po yung mga area ng Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Occidental and Oriental, and siyempre po yung Bukidnon. So ito po, despite medyo malaki-laki po yung coverage natin, ay nananatili naman po
na masayangin yung DSWD na nagagampanan natin yung ating tungkulin sa ating pong mga kababayan. Sec Romel, sir, mayroon po tayong sapat na supply, mayroon pong kumbaga yung ating mga kababayan may maaasahan sa oras ng pangangailangan. Kumusta naman po yung pagpapadala ng DSWD ng mga ayuda, ng mga reliefs, ng mga food packs na pangangailangan ng bawat rehiyon, lalo na po may ilang mga lugar na dahil sa mga nagdaang kalamidad ay yung daan hindi pa ganun kaayos. So kumusta naman po yung ating pagpapadala ng mga stocks, ng mga ayuda para sa kanila? At the same time, namomonitor po ba ng DSWD kasi 'di ba po yung ating mga ayuda nakapack na talaga yan, nakabox na. May mga insidente lang po tayo na nare-receive na mga complaint ng ilan nating kababayan na binubuksan pa daw po, kumbaga yung iba hinahati-hati pa nila. 'Di ba po nakabox na yun? Matik ibibigay na lang ng nakabox yung ayuda. Well, opo, una po sa lahat, gusto po nating malaman kung saan po halimbawa yung report na yun so that we can verify at siyempre, kung totoo po yan ay blatant violation po yan. Kasi tama po yun, yung ating family food tax ay packed na po yan, naka-seal na po yan, naglalaman ng 6 na kilong bigas, 4 na lata ng tuna, and then additional 2 lata po ng corned beef o 2 lata ng ating sardinas, and then meron po yung choco malt, 5 piraso po or cereal drinks, at siyempre po 5 piraso rin ng nakasashe na kape. At yan po, hindi po natin maaaring bawasan, mix and match, maliban po kung PSWD po ang gagawa talaga. So mali po yun, yan po ay pinagkakatiwala natin halimbawa sa local government unit para ipamahagi po yan. Kung yan po ay dadagdagan nila outside the box, not opening the box, yung halimbawa may plastic pa na dagdag yan, kung galing man sa LGU yan o NGOs, we wouldn't stop them. But then, kung bubuksan po yung box na yan, babawasan, nahatiin, for whatever reason, yan po ay hindi pinapayagan. But then, when it comes naman po sa logistics, Sister Ellen, yan po yung kagandahan po ng prepositioning natin, inabanggit natin, yung 1.8 billion worth po, o almost 1,900,000 plus po na family food packs natin, na naka-preposition po. So, without prepositioning, the family food packs, right now, we're not really worrying, nun sa distribution. Kasi preposition na nga po yan strategically. So, yung mga problema lang natin, halimbawa, yung mga outskirts talaga, yung mga pamayanan na naapektuhan. So, yun po yung ating challenges. So, medyo minimal na lang po yun, sabihin natin. And then, this is where we think, ito pong Armed Forces of the Philippines, the Philippine Coast Guard, kahit Bureau of Fire pa yan, yung mga police po natin, at iba pa pong mga uniform personnel natin, na sila po, kasama yung ating mga DSWD personnel, sila naman po yung nagiging workhorse natin sa mga ganang pagkakataon, especially when we are faced with the challenges of transporting yung ating mga relief goods sa mga geographically isolated and disadvantaged areas po natin. Sec Romel, huling tanong, Sec Romel Lopez. Maaring sa mga nakikinig sa atin ngayon na naririnig ka, DSWD official, baka naisip nila, kapag yung naapektuhan nitong, alam mo naman, laman pa rin ng balita, ang mahal-mahal ng presyo ng mga bilihin. 8-9 na beses na yatang tumaas ang petrolyo. Nagpataas ng iba mga presyo. Yung mga pamilya dyan na medyo kinakapos araw-araw sa panggastos, anong pwedeng ayuda ang ilapit nila, hingi nila sa DSWD kung pupunta man sila sa mga tanggapan ng DSWD? Anong klaseng ayuda ang pwedeng maitulong ng DSWD? Well, sabi nga po natin, dahil ito po yung atas ng ating Pangulo sa atin, na talagang welcome kung sino man po yung lumalapit. Yung lumalapit. Pero para malinaw na rin po, at sabi nga natin, walang samaan ng loob, talaga pong tayo po ay in charge sa social welfare ng kahit sinong mamamayang Pilipino. But then, talagang sa atin pong assessment, talagang tinitingnan natin yung mga vulnerable sectors, yung mga indigents po natin, yung mga walang-wala. Pinakamahihirap. Pinakamahihirap. At siyempre po, nasa krisis. So pag nasa krisis po tayo,
regardless kung ano po ang inyong social status, ano po, pag kayo po in crisis situation, maaari namin kayo tulungan. At ang maaari pong tulong na matanggap ninyo, yung assistance to individuals in crisis situation or AIX. Maaari po kayong bigyan ng pamasahe kung kailangan nyo umuwi. Pambili ng pagkain, kung walang-wala na po kayo. Yan po ay AIX. Pupunta po kayo sa mga tanggapan ng DSWD para po kayo ay matulungan, may assess at ma-assist ng ating po mga social worker. Para po sa inyong assistance. Usually po, nagre-range po yung tulong from 1,000 pesos, 5,000 pesos hanggang outright 10,000 pesos po yung maaaring matanggap. Depende po sa assessment o dun sa makikitang pangangailangan ng ating po mga social worker po sa inyo. Assistance to individuals in crisis situation, tama ba? AICS. Yes po. Yan po yung AIX po natin. Pwede isulat dun sa form na ang hirap ng buhay. Pwede yun. Well, ang mahal ng bilihin. Pwede yun, ha? Pwede. Specific pwede siguro. Kaya lang po talagang dumadaan pa rin po yan At sa least assessment. alam ng mga kababayan natin at na yun ang pwede nilang ilapit. Sige, Asek, mayroon lang akong pahabulan, no? Kasi parang lately naging usapan ito yung pagbaba ng bilang ng mga nag-e-enroll at yung mga nagda-drop out sa eskwelahan na yung ilan sa kanila ay parang kailangan yata ng assistance. Yung 4-piece po sa yung Pantawid Pamilyang Pilipino yun, program. Diba? Tuloy pa yun? Kumusta po ang assistance ng DSWD sa kanila? Paano po natin to siguro ma-address dahil yung ilan po sa kanila ay mga miyembro ng 4-piece at kinakailangan nilang mag-drop out sa eskwelahan? Well, nais po namin unang maliwanagan kung yung 4-piece po ba ang dahilan kung bakit sila nag-drop out. Well, that's very ironic because the very purpose po ng 4-piece is to address po yung nutrition, yung health, and then yung education. Kaya nga po yung mnemonics natin na 357 o 300, 500, and then 700 para po yan sa 300 po na assistance o ito pong cash grant para sa elementary student, 500 po para naman sa high school, 700 para sa senior high, and then bukod pa po yung inyong bigas at another 700 pesos po para sa health po ninyo. So, yun po yung binibigay talaga ng 4-piece. Well, sa amin po, ang ginagawa po natin ngayon sa inyo pong DSWD is to make sure na namomonitor po natin. Actually, kami pa nga po ang nagmo-monitor na teka, napapapasok mo yan. Pag hindi mo napapasok yan, matatanggal ka dyan. Yun po yung aming problema. So, ito po, ngayon, kinakukuha na po namin yung datos yung sports sa mga enrolled na 4-piece beneficiaries natin at para makita rin natin yung compliance naman ng ating mga beneficiaries. And then, habang iniintay po namin yun, we make sure naman po dito sa DSWD na yung mga enrolled po talaga namin ay minomonitor po talaga natin. At siyempre, ang admin mong dahilan kung bakit po tayo may 4-piece talaga, uulitin ko, para nga po tulungan yung pag-aaral. Kung hindi po makakapag-aral yung ating mga beneficiaries, ay yun po ang masakit at yun po ang kailangan namin tingnan. Kaya po kami, nagkakaroon kami ng mga proactive steps para po ma-make sure na talagang yung intended po na nasa eskwelahan ay nandyan. Kasi halimbawa po, ito pong nagdaang school year, nasa 7.1 million po yung mga mag-aaral na under the 4-piece program, para po malinaw, hindi naman po kasi lahat ng nag-aaral ay pasok sa 4-piece program. Last year po, last school year, 7.1. Yung pumapasok talaga na nandun po sa 4-piece program natin. 3.2 po dyan ay enrolled po ng elementary, 2.8 po sa high school, and then nasa 1 million po yung ating mga senior high. Senior high po kasi hanggang 18 years old lang po yung ating naabot ng ating educational assistance. And then pagkatapos po niyan, tinutulungan na lang po natin sa college. Ibig sabihin, pinaprioritize po natin na magkaroon ng endorsement doon sa mga SUCs natin, para matulungan. But then, yan po yung natulungan natin. So, kaya nga po, ang gusto rin naming maliwanagan kung ang 4-piece po ba ang dahilan, kung bakit hindi sila makapasok. It's very ironic kasi kami nga po ay nagbibigay ng conditional cash grant nila para po sila makapasok. Ayun. Asek Romel Lopez, as usual, thank you po at Thank you, maraming Asek. napulot ng mga kababayan natin
Lalo na yung mga nasa crisis situation at gustong-gusto nang lumapit sa DSWD. Thank you po, ASEC. Thank you po. Good morning. Sa ulitin, ASEC Romel Lopez, DSWD. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga opinyon sa tanong ng Damdamin Bayan. Dapat na ba? Kailangan na bang pakialamanan ni PBBM ang issue ng police brutality? Standby din Nicole Lopez. Standby Grace Sansano. Sister L. Oras. It's 9:38. 6 na minuto bago mag alas 10 ng umaga. Bizarre. How bizarre? OMC. Uy, hindi. Hindi yan. Sandali lang po, nag-uusap lang po kami ni Sister L. Nagkukyo kami ng ng music. Ang ginaw-ginaw di ba? Ulan ng ulan dapat meron din tayong konting music. Damdamin Masarap Sister El, mamasyal nga muna tayo sa Cagayan. Ito yung hinagupit ng Bagyong Goring. Meron pa rin daw mga sugatan. May nalunod, may nawawala. RH25, Grace Sansano. Balitaan mo kami, Grace. Reggie Elaine, patuloy pa rin pinaghahanap ang isang mangingisda na naulat na nawawala sa kasagsagan ng Bagyong Goring sa bayan ng Santa Ana. Pumalaot noong 23 pa ng mangingisdang ito kasama ang iba pang mga mangingisda. Ayon kay MDRMO Marion Miranda, kinilala ang nawawalang mangingisda na si Harold Tugade, 22 anyos, binata. Batay sa report, huling nakita sa bahagi ng Puzo Rubio sa Santa Ana, Cagayan ang mangingisda ng kanyang mga kasamahan. At nitong huling araw nga, nakita na lamang ang ilang bahagi ng kanyang bangka na sinasakyan, subalit bigo pa rin makita ang mangingisda. Samantala, natagpuan namang wala ng buhay at bangkay na ngang papalutang-lutang sa bahagi ng Cagayan River. Ang bangkay ng isang lalaki na nakasuot ito ng kulay green na long sleeve, walang suot na pang-ibaba at tinatayang nasa edad 40 hanggang 45. Natagpuan ito sa bahagi ng Barangay Amulong sa Cagayan River. At batay nga sa pakikipag-ugnayan ng PDRMO sa mga iba't ibang sangay ng pamahalaan para makilala na ito at makatulong sa pagkakakilala nito, ay nakipag-ugnayan na nga sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon ay mayroon din na iulat na tatlo yung mga partially damaged na mga bahay sa bahagi ng Santa Ana at isang totally damaged naman sa bayan ng Tuaw. At sa ngayon ay tatlo yung naiulat naman na sugatan sa bahagi ng Kalawagan sa bayan ng Piad at sa barangay San Jose sa Baggao, habang sa bayan ng Enrile ay nakapagtala rin ng isang nasugatan. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagmomonitor ng PDRMO matapos na iutos ni Governor Manuel Mamba na alamin pa rin ang matinding naging pinsala nito at sa buhay, gayon din sa ari-arian at maging sa agrikultura na ngayon ay nalulubog pa rin ang maraming mga pananim sa tubig baha. Thank you, Grace. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ako, napaka-trahedya naman ito. Nakakalungkot tong Yung balitang to. tinatanong natin kanina pa, tinututukan ni Bal Gonzales, may mga patay sa sunog, 12 ang napaulat na namatay. RH5, go Bal Gonzales, go. Reggie, hindi pa ito kumpirmado pero Saklat dahil yan, Bala. Yung nagbabanggit lang, Reggie, yung isa doon sa tatlong mga survivor na kausap ko ngayon dito sa isang ambulansya, isa siya doon sa tatlong mga survivor, pero Reggie, yung 12 mukhang hindi lang 12, Reggie, dahil 18 pala sila sa loob, tatlong survivors. Kung tama itong binabanggit, Reggie, 15, hindi lang 12. Pero ito ay subject for confirmation at subject para sa
ilalabas subject for May confirmation bigat yan dahil kasi hindi pa survivor naglalabas. yan, Val. May bigat yung kwenta niyang taong yan dahil siya nakakaalam kung Mga gaano kasamahan karami niya sila yun ron. Oo. Kung gaano karami stay in. Oo. Kabilang doon sa mga sinasabi nitong si Maria Fe Parle. Ito yung isa sa yaya. Yaya nung pamangkin nung may-ari nitong pagawaan Pamangkin pala na ito ng may-ari. mga t-shirt, Reggie. Oo, pagawaan pala ito ng mga Damit. t-shirt. Damit, t-shirt. Oo, mga t-shirt. Nina daw madaling araw ay sumigaw yung may-ari mismo, nakasama doon sa namatay. Yung may-ari, Reggie, kasama doon sa mga namatay. Meron pang tatlong taong gulang. May 3 years old na batang babae na anak nung pamangkin nung may-ari nitong tindahan. Pakinggan lang natin itong si Maria Fe Parle. Malapit, Val. Malapit. Yung pamilya lang po ng mga sabi ng kasamaan ko dito, di pa nila nalalaman na gano'n. Na sila, hindi ko alam sila na namatay. Parle. Ako kayo nakasukat mo. Ito po. Kasi pakimpirma mo nga, ilan lahat yung tayo dun sa bahay? Ilan lahat? 18 po. 18. Ilan kayong nakaligtas? 3 lang po. 15 lang. Opo. 15 po silang Dahil dadalhin na ito sa ospital dahil meron din itong sugat. Oo. Meron din itong sugat sa kanyang paa. 15. Meron din itong 15. Etong confirmation na ito, Reggie, ay mula dun sa itong kay Maria Eyewitness Fe account Parle. yan. Mabigat yan. Correct, Eyewitness. oo. Dahil kasama si Reggie dun sa tumalon mula dun sa ikalawang palapag. Sari naman ang kakausapin ng mga investigador eh. Yung may-ari ba ng bahay, Val, nakaligtas o yung pamilya? Or ilan sila lang? Or mga kasama niya sa trabaho? Sama sa namatay. Kasama dun sa mga sinawing palat na mamatay. Lahat to, Val, charred beyond recognition, yung hindi na makikilala. Reggie, nakita ko yung Tupok na video, tupok. hindi pwedeng ipalabas sa social media, maging sa television, Reggie, dahil medyo kalunos-lunos yung kalunos-lunos na itsura, Reggie, ng mga labi nung makikita mo dun sa loob mismo nitong mga debris nitong nasunog na pagawaan ng t-shirt dito sa Barangay Tandang Sora, Quezon City. Ulitin ko lang, Reggie, yung binabanggit nitong si Maria Fe Parle. Maria Fe Parle, ang kabilang dun sa mga namatay ay ang 3 taong gulang na batang babae. Yung nanay ng bata at yung lalaking Chinese ay kasama dun sa yung may-ari. Binata raw itong Chinese kapatid niya itong mami ng bata. So pamangkin niya kung tama yung binabanggit nitong si Maria Fe Parle, dahil si Maria Fe Parle ay bagong dating lang, Reggie, 4 na araw pa lamang mula dun sa San Jose Occidental, Mindoro. Darating lamang niya bilang yaya nitong anak ng pamangkin ng may-ari. At ang kabilang dun sa mga survivor, bukod dito kay Maria Fe Parle na yaya, ay yung nagtatrabaho doon sa opisina, doon sa computer system nitong opisina, at yung pamangkin ng may-ari, ito yung tatay ng bata, ay kabilang dun sa 3 mga survivor mula dun sa 18 na mga tao na nasa loob mismo na itong nasunog na pagawaan ng t-shirt dito sa Barangay Tandang Sora dito sa Quezon City. So sa ngayon, Reggie, ay wala pa ni isa mang inilalabas pang mga labi ang scene of the crime operatives dito sa lugar dahil nagsasagawa pa ng mapping up operation itong mga tauhan
ng Balikan mo kami sa mga pangalan, Val, ha? Importante, mga pangalan. Pwede ka. Kausapin lang Pero natin igagalang yung mga natin kung hindi pa na-inform yung mga pamilya. Correct. Oo. Sige, ikan ka na lang namin dyan, Val. Ha? Tingnan lang natin itong official ng Bureau of Fire Protection. Tingin ko po hindi po. So, wala pong exit. At they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po, highly flammable po kasi ang tela. Ang tela. Pagka po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke niya na nilalabas talaga maitim. Toxic po yun. At talaga pong minutes lang, wala ka ng buhay doon. Ang permission 16 square meter lang po na printing lang na maliit lang. Okay. Val, kailangan naming, kailangan na natin. Val? Opo. So, sa mga malilit po kasi, hindi na masyadong, iba po kasi requirements na malaki. Alright. Val G. Babalikan ka na lang namin maya-maya Tuloy mo para lang sa yan, ibang makinig ka detalye. lang. Ang daming detalye niyan, I'm sure. Ilang segundo lang daw pagka tela nasunog. Tepok agad na makakalanghap ng usok. Salamat, tataabangan namin ang updates mula sa iyo, RH5 Val Gonzales. Oras, Sister L. 9:54. RH number 1. Flash Report! Ilang segundo pa lang po nakalilipas, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection, 15 ang namatay sa trahedya dyan sa sunog sa Tandang Sora, QC. Flash Report! Flash Report! Uy, ano ba? Meron pa tayong Nicole Lopez. Paano to? Sige, bentahan ng motorsiklo. Lumakas sa unang bahagi ng taon. Yan ang business is our business ni Nicole Lopez. Mamaya si Val G, babalikan natin. Pero maraming salamat sa pagtutok mo na yan sa napakalaking storyang yan, Val Gonzales. Go, Nicole! Damdamin Bayan. Isang Tumaas ang bentahan ng mga motorsiklo sa unang 7 buwan ng 2023. Sa pahayag ng Motorcycle Development Program Participants Association Incorporated o MDPPA, 4.7% ang itinaas ng bentahan ng mga motorsiklo sa unang parte ng taon. Ayon sa MDPPA, nakabenta ang kanilang mga miyembro ng kabuuang 932,220 na mga motorsiklo mula Enero hanggang Hulyo, mas mataas sa 890,720 na ibinenta sa kaparehong period noong 2022. Kaya naman, tiwala ang mga miyembro ng MDPPA na maitatala nila ang 5% growth rate o higit pa ng motorcycle sales simula Agosto hanggang Disyembre. Katumbas anya ito ng kanilang target na 1.6 million units sa pagtatapos ng 2023, nalalagpas na sa kanilang naabot na 1.5 million units na naibenta noong nakaraang taon. Sabi ni MDPPA President Norminio Mojica, kung nagumpisa ang taon sa mataas na benta ng mga motorsiklo, tiyak na magiging mataas din ang benta ng mga ito sa nalalabing bahagi ng taon. Ngunit ayon kay Mojica, posibleng maapektuhan ang sales ng mga motorsiklo sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa supply chain issues at iba pang worldwide at economic factors. Sa kabila nito'y tiwala ang Motorcycle Association na magiging maganda ang bentahan nito lalo na sa buwan ng Setyembre hanggang Nobyembre na taon-taon ay may mataas na datos ng bentahan. Ang mga miyembro naman ng nasabing Motorcycle Association ay kinabibilangan ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 72 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez
Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. At Nicole Lopez. Balji, dito mo na yan itutuloy yung coverage sa napakalaki mong natisod na storya sa Operation Tulong. Promise, Bal. Go, Nako, Sister El. alam mo ba, isa sa mga opinion ng ating mga viewers, itong si Nilda Manansala, kailangan daw ng kamay na bakal sa hanay ng mga uniformen. Kailangan na ng kamay na bakal. Lalo na daw sa kapulisan para maiwasan ang mga ganitong insidente at nakakalungkot daw. Thank you sa lahat ng mga nag-share ng kanilang opinion, damdamin. Salamat. Pasensya na, hindi na po namin mababasa lahat. Pasensya na, Sister El. Napakaramot ng oras. Pero bago tayo magpaalam, ng oras. Bago tayo magpaalam, babatiin ko lang ng happy birthday si Miss Marisa Lapid. Siya ay feeling ko asawa to ni Senator Lito Lapid. Ayan. At pagbati. Happy listening, happy viewing. Ang pagbati ay galing kay Senator Lito Lapid, Tiesa COO Mark Lapid, Maan, Michi Maynard at kanyang mga apo. Ayan. Magkakapatid na Lapid po yan. Hindi mag-aama. Magkakapatid na Lapid. Ayan. At viral ngayon yung kissing scene nila ni Amanda. Lorna Tolentino. Sir Mike, Boss Buma, paalam natin tayo. Yan na po ang Damdaming Bayan sa umagang ito ng Huwebes 31 ng Agosto 2023. Sister El po, Elaine Apit. Bye everyone. Minus Lakay Deo. Alam po nila kay Mayor Deo Macalma. Ako naman si Reggie Espiritu. Salamat. Magandang umaga. Ingat listo. Ang lakas pa rin ng ulan, manakanaka. Abangan nyo po, susunod naman na Operation Tulong ni Miss May Binauhan. Oras, Sister El. It's 10:04. Damdaming Bayan.